Mga minamahal, tayo po ay patuloy na tumutunghay at pinag-aaralan natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon po ay tayo ay nasa ikalawang Korinto, Kapitulo 7. At nais ko pong basahin ang nasa talatang 9 hanggang talatang 16. At naway patuloy tayong pagpalain ng Panginoon upang magabayan tayo sa mga bagay na nangyari sa buhay ni Pablo at gayon din sa iglesia, sapagkat siya ay sinugo ng Panginoon upang ipangaral ang salita niya at ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at gayon din makita natin ang kanilang paglago sa Panginoon. At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 7, talata po 9. Ganito po ang siyang isinasad: "Ngayon ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalubihan sa pamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipinadaramdam. Subalit, ang makasalibutang kalungkutan ay hindi nagbubunga, o rather ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, kaparusahan, sa bawat bagay na pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Kaya't bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian o dahil doon sa ginawang ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakit para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Kaya't kami naaliw, at ang aming kaaliwan ay lalo pa kaming nagalap dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay pinahihiyapa ninyong lahat, sapagkat kung ako ay nagpahayag sa kanya ng anumang pagmamalaki sa inyo, ay hindi ako nalagay sa kahihiyan. Subalit, kung paanong ang lahat ng aming sinabi ay totoo, kaya't ang aming pagmamalaki sa harap ni Tito ay napapatunayang totoo. At ang damdamin niya ay lalo pang sumagana para sa inyo na kanyang naalala ang pagtalima ninyong lahat at kung paanong tinanggap ninyo siya na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak sapagkat ako'y mayroong buong pagtitiwala sa inyo." Ang ating pong teksto ay masusumpungan po natin sa talatang 9 at 10, at nais ko po muling basahin na ganito po ang siyang isinasad: "Ngayon ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y
pinalumbay ng naayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalubihan sa pamagitan namin, sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Mga minamahal, tunad po na tayo ay nagagalak sapagkat sa panahon ni Pablo ay nadadama natin kung ano ang mga nangyayari sa iglesia at kung paano na ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos upang may pangaral ang Ebanghelyo sa Asia. At ngayon ay tayo ay nasa lugar ng Macedonia sapagkat si Pablo ay nangaral sa Macedonia na ito ay binubuo ng mga iglesia katulad ng Thessalonica, ng Berea, ng Corinto at iba pang mga iglesia. At ninanais ni Pablo na sila'y pangasiwaan at gabayan sa kanilang mga pananampalataya. Sapagkat napakahalaga ang maglingkod sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ating nasumpungan kung paano na sa unang sulat ni Pablo ay nagkaroon ng mga suliranin. At sa mga suliraning ito ay tinalakay niya at unti-unting ipinahayag ano ang mga bagay na nararapat gawin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon at yung kaayusan ng pakikitungo ng mga mananampalataya sa isa't isa at gayon din ituwid ang kanilang mga ginagawang paglilingkod tungkol sa mga kaloob ng Diyos na binigay sa kanila. At hindi lamang yon kundi maging sa kaayusan ng kanilang pakikibahagi sa banal na hapunan. At masusumpungan din natin na sa mga kapitulo 15 ng unang Korinto ay napahayag doon ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon na yun ang siyang mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat pinaliwanag ni Pablo sa kanyang ikalawang sulat na ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, ibig sabihin ang Diyos ay gumawa upang muling ibalik ang larawan at wangis na ninanais ng Diyos ng kanyang lalangin si Adan at si Eva. Na doon ay sinasaad na nais niya na ang mga ito ay magtaglay ng kabanalan, ng katwiran at lubusang kaalaman sa Panginoon Diyos. Subalit, alam natin na dahilan sa sulsol ng diablo, sila ay bumaksak sa kanilang kalagayan. Yung kaliwanagan ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos ay biglang nagdilim at aandap-andap ang liwanag na nasa kanilang paumuhay o kaya nga sila ay pinagtabuyan ng Diyos mula sa paraiso sa hardin ng Eden at pinalabas sila. At ang tao simula noon ay hindi na marunong bumalik sa kanilang kinagisnan. Ang Eden, naglaho ang mga bagay na iyon sapagkat ang tao ay nabalot ng kadiliman. At ngayon ay ating makikita na sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang iglesia ng taga-Korinto
ay nagkaroon ng kaliwanagan na ang Panginoong Jesucristo ang liwanag, ang Panginoong Jesucristo ang kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo ang buhay, at ang Panginoong Jesucristo ang siyang nangunguna sa kanila sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay hari. At dahil sa karanasan ni Pablo tungkol sa naging unang sulat niya, ito'y naging kalungkutan sa mga mananampalataya. Ngunit, nadama ni Pablo na nagkaroon ng pagbabago. Naging masiglas sila sa paglilingkod sa Panginoon. Yung dati sila ay nasa kalumbayan, nasa kalungkutan. Gayunpaman ay nagkaroon ng pagbabago. At yung kanilang kalungkutan ay nagbunga ng pagsisisi dahil sa kanilang mga unruly na mga gawa, yung kawalan ng kaayusan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At dito'y ikinagalak ni Pablo sapagkat nagkaroon ng pagsisisi ng isang makadiyos na pagsisisi. At dito ay nagbunga ng paglago sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga bagay na ito ay napakahalaga, mga minamahal, sapagkat dito ay tinuturo ni Pablo na ang nagagawa ng makadiyos na pagsisisi ay kagalakan at katibayan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Tatlong bagay ang ating titingnan, mga binamahal, sa umagang ito. Una ay ang katuruan ng pagsisisi. Ikalawa ay ang makadiyos na kapanlawan o kalumbayan ng mga kasalanan. At ang pangatlo ay ang pagkakaloob ng pagkakatiwala. Una, tingnan natin ang mga bagay na ito tungkol sa mga pagsisisi. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanahunan ay nagturo ng tungkol sa pagsisisi. At masusumpungan natin sa Lucas Kapitulo 13, sa talatang 1 hanggang talatang 5, na ganito ang siyang isinasaad. Nang panahong yun, mayroong ilan na naroon na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga taga-Galilea na ang dugo ng mga iyon ay inihalo ni Pilato sa mga alay nila. At sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileang iyon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila'y nagdusa ng gayon? Sa talatang 3 ay sinasabi ko sa inyo, hindi subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. At sabi sa talatang 4, o ang 18 na nabaksakan ng tore ng Siloam at sila'y namatay. Inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? At sa talatang 5 ay sinabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi subalit malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Dito, mga minamahal, ay itinuturo sa atin ang tungkol sa pagsisisi. Nakita natin dito ang isang kasaysayan na kung paano na mga taga-Galilea ay lubhang napakasama
sapagkat habang sila ay naghahandog sa Panginoon ay naihalo dito yung mga dugo na inihalo ni Pilato sa pag-aalay nila. O kaya nga't nasabi ng Panginoon sa kanila, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileang iyon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea? Dahil sila ay nagdusa ng gayon, nang ibig sabihin ng Panginoon na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Itong bagay na ito na ating natunghayan ay isang kasaysayan na kung papaano na dito din sa lugar ng Siloam ay merong pangyayari. Sapagkat sinasabi din sa Juan, Kapitulo 9, talatang 6, na sa lugar na yun, na masabi niya mga bagay na ito ay ang Panginoong Jesucristo, na nasa harapan niya ay mga lalaking bulag, at ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay siya'y dumura sa lupa. At gumawa siya ng putik mula sa dura at pinahid ng putik ang kanilang mga mata, ng mga lalaking ito. At sinabi sa kanya, humayo kayo. Maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam na ang kahulugan ay sinugo sa talatang 6 at 7. Humayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. At sinabi sa talatang 5 na maliban, ito ay nasa Lucas Kapitulo 13, talatang 5, maliban, sabi dito, kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Dito mga minamahal ay nakita natin kung paano na ang biyaya ng Diyos ay masagana. Sapagkat ang mga lalaking ito na binasa natin sa Juan Kapitulo 9, talatang 6 at 7, ang nangangahulugan na maging sa lugar na iyon, na ambakan ng tubig na Siloam, ay naroroon ang biyaya ng Diyos upang ang mga lalaking ito na mga bulag, sumusunod sila sa Panginoon, nananalig sila sa Panginoon, sapagkat nadidinig nila ang mga gawa ng ating Panginoong Jesucristo, na may mga lumpo na nakakalakad, may mga ketongin na mga gumagaling, at may mga namatay na binuhay ng ating Panginoon, at may mga lubhang malala ang mga karamdaman, ngunit pinagaling ng Panginoon at ngayon ay sila'y naroon sa Siloam. Sa biyaya ng Diyos, sila'y nagsigaling. Ipinatawad ang kanilang mga kasalanan sapagkat nabuksan ang kanilang mga mata. Gayon ang kalagayan ng isang tao na ang kanilang mga kasalanan ay nababalot ng kadiliman, ni wala silang nakikitang liwanag. Ngunit ang Panginoon ang siyang nagbubukas ng kanilang paningin upang makita ang liwanag at makita nila ay ang Panginoong Jesucristo sa kanilang harapan. O kaya nga dito ay matapos na pahiran ng putik ang mga mata ng lalaking ito, ay sinabi ng Panginoon, maghugas kayo ng inyong mukha at ng kanyong mga mata na puno ng putik doon sa imbakan ng tubig ng Siloam. At sila'y humayo at nagbalik.
matapos na sila ay maghugas at sila ay nakakakita. So sa buhay na isang mananampalataya na mula sa pagsisisi, mula sa pagkilala sa Panginoon sa Kristo, ang kanilang paningin ay nabuksan. Paningin ng kanilang spiritual na katayuan, ng kanilang espiritu. Nakita nila ang kagandahan ng kalooban ng Diyos, lalo-lalo na sa biyaya ng Panginoon. Ito ang siyang binabanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto na binanggit dito ang tungkol sa makadiyos na kalumbayan ng kanilang mga kasalanan, sapagkat nadama ng mga taga-Korinto yung malaki nilang pagkakamali, pero itinuwid sila ni Pablo. Halimbawa, katulad ng Kapitulo 1 ng unang Korinto, binabanggit doon na sila ay nagkaroon ng kaguluhan sapagkat may mga manggagawa, pero ano ang sabi ni Pablo sa mga manggagawa? Maring ang isa ay gumagawa, ang isa ay nagdidilig, ang isa ay nagbubungkal, ang isa ay nagpapaayos ng halaman. Ngunit bawat manggagawa ay kaloob ng Diyos. At upang ang layunin ng Diyos ay lumago. So doon na sentro. Kaya nga nasabi ng mga taga-Korinto, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos. Hindi, sabi ni Pablo, ang lahat ay nakaugnay sa Panginoong Hesukristo at sila'y mga tumutulong upang ang iglesyang ito ng Korinto ay lumago. At dumadanas din sila ng mga pagsubok. Ngunit dito ay masusupungan natin na kung papaano na sila ay nagsisisi. Pagkat ang sabi po dito sa talatang 9, ako'y nagagalak. Hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Pinagsisisihan nila yung mga kamalian nila tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat, halimbawa, katulad ng kanilang pakikipagbahagi sa banal na hapunan, na nangyayari ay nag-uunahan sila at nagpapakabusog. Ay sabi ni Pablo, meron na ba kayong mga tahanan? Doon kayo kumain. Pero pagdating sa pakikipagbahagi ng banal na hapunan, kinakailangan ay sabay-sabay na kinikilala ang katawan ng Panginoon sa Kristo at kinikilala ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo na siyang ibinigay sa iglesia. Ngayon, itinutuwid sila ni Pablo na pagdating sa communion, kinakailangan sila'y nakatingin sa Panginoon sa Kristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili at dugo para sa ating kaligtasan. Kaya nga sila'y nagkaroon ng makadiyos na pagsisisi. Bagamat sila'y pinalumbay, sabi dito, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. At yun ang ikinagagalak ni Pablo tungkol sa pamumuhay ng mga mananampalataya. At maliwanag naman yung sinabi ng ating Panginoon, maliban na sila ay magsisi sa kanilang mga ginagawa, sabi ng Panginoon sa Lucas Kapitulo 13, talatang 5,
ay maliban sila'y magsisi, sabi niya, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Kaya walang exception. Kundi dito itinutukoy ni Pablo ang mga bagay na yun. Pero nababanggit din ni Pablo ang tungkol sa pagbabalik loob sa Panginoon. At ito ay nasa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 22. At sabi dito, ngunit layuan mo ang lahat ng masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, yung righteousness. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So ito ang ninanais ni Pablo. At ito'y natutunan ng mga taga-Korinto sapagkat dumating yung kalungkutan na naayon sa Diyos na pagsisisi. At nagbunga ang kanilang ginawa. Sila'y umunlad sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na ang biyaya ng Diyos ay nakapagpapabago sa buhay ng isang mananampalataya. Sa Sekaraya, Kapitulo 12, talatang 10. Sekaraya, Kapitulo 12, talatang 10. Ganito ang siyang isinasaad. Ibubuhos ko sa sampahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin, at kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang atangisan siya at nagaya ng pagtangis ng kaysa isang anak at umiyak na may kapaitan gaya ng pag-iyak na may kapaitan sa panganay. So, sinasaad dito ang pamaraan ng pagsisisi. Yung tinatangisan ang lahat ng mga kasalanan at pinangako ng Panginoon ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu ng biyaya. Ikalawa na binabanggit dito ni Pablo ay yung makadiyos na pagsisisi o kapanglawan, godly sorrow na nagbubunga ng pagsisisi. Ito ang mga katangian na makikita natin sa mga mananampalataya. At ang nagiging bunga ay yung sila ay nagsisi na may kapanglawan dahil sa nagawa nilang pagkakamali sa harapan ng Diyos. At kalakip ng pagsisisi ay ang pag-aayos ng pamumuhay sa tamang kabataan sapagkat sila ay mga anak ng Diyos. Habang sila ay nagsisisi, ay pinapaghari nila ang katwiran at ang kabanalan ng pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Kanilang tinutupad o sinusunod ang kautusan ng Diyos tungkol sa pananambahan kung araw ng Lord's Day at mga gawain. Katunayan, ito ang sinasaad ni Pablo sa mga taga-Korinto
Halimbawa, sinabi niya sa talatang 6, dito rin sa 2 Korinto Kapitulo 7, sabi niya, subalit ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot ay nagpasiglas sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. At sa talatang 7, at hindi lamang sa pamagitan ng kanyang pagdating, kundi maging sa kaaliwang ibinigay ninyo sa Kanya, na binabalita niya sa amin ang inyong pananabik, ang inyong kapanglawan, ang inyong sigasig para sa akin, nanupat ako'y lalo pang nagalak. Siguro dati-dati ng sulat ni Pablo ay ang unang sulat niya sa mga taga-Korinto, nabagbag ang puso ng mga mananampalataya. Sapagkat sila'y itinutuwid ni Pablo sa tamang pagsunod sa Panginoon, sa tamang pananampalataya na tumingin sa Panginoon sa Kristo, sundin ang mga kaloob ng banal na Espiritu na nasa sa unang Korinto, at gayon din yung pananaw tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, na pag dumating ang Panginoong Jesucristo, ang mga mananampalataya na ipinanganak sa Espiritu, ang kanilang katawan ay mababago. At yan ay nakaligay sa Kapitulo 15 ng unang Korinto. At ibig sabihin ay binago na sila ng Panginoon, at ang huling bagay na gagawin at kaganapang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo ay baguhin yung ating lupang katawan sa isang lupang may kalwalatian tulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi na mamamatay kailanman at mabubuhay, na tayo'y kasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kaharian. Kaya nung nakaraan ay nabanggit natin ang mga bagay na ito, sapagkat lumalaganap na naman yung tinatawag na katuruan ng rapture, na pag sinabing rapture, ibig sabihin parang random na pagpili ng Diyos. Hindi ganun. Sapagkat ang mga babaguhin ng Panginoon. Kasi pag sa rapture, ibig sabihin kasama na ang kaligtasan, kasama na ang pagsisisi, kasama na ang pagbabago ng katawan, hindi na sila makikita. Hindi gayon. Sapagkat yung sinabi ng Panginoon na kanyang pagdating, ang mga mananampalataya ay binago na, sapagkat sila ipinanganak na sa Espiritu na nakabahagi ng laman at dugo, at sila ay babaguhin ng Panginoon. Hindi na sila babaguhin spiritually, sapagkat binago na sila, pinanganak na sila. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Ang hindi lang nagbabago ay yung ating katawan. Ang ating kaluluwa ay binago na. Ang ating espiritu, binago na ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na yun, hindi nakikita ng ating paningin. Ngunit nakikita ang pagbabago, sapagkat taglay nila ang bunga ng banal na espiritu, tulad ng pag-ibig, kahinahunan, pagtitiyaga, pagtitiis, pananampalataya. Doon nakikita sila'y nananalig sa Panginoong sa Kristo. Pero yung katawan, wala, hindi nakikinabang yan sa mga bagay ng Espiritu, sapagkat kinakailangan baguhin katawan natin. Unti-unti tayong nabubuhay. Habang tayo ay nabubuhay at na-reach na natin yung pinaka-apex, dulo ng ating buhay,
unti-unti na tayo makakadama na, wow, natadagdagan yung ating puti ng buhok, yung pilegis ng mukha natin, kumukulubot. Kuminsan, yung mga may edad, nagsishare-share yan. O, tingnan mo yung kamay ko, ang daming kulubot. Tingnan mo yung mga muscle ko, ang lambot-lambot, dati lalakas. Naghihintay sa pagdating ng Panginoon at naituwid ni Pablo yun. Sabi niya sa Kapitulo 15 ng unang Korinto, sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng pakakako ng trompeta ng Diyos, ang bawat mananampalataya ay babaguhin ang kanilang mga katawan. Katawan ang tinutukoy ng Panginoon. Sapagkat nauna na ipinanganak sila. Yan ang tinutukoy na first resurrection. Mapalad ang nakabahagi sa unang pagkabuhay na maguli. First resurrection ay yung ating kaluluwa. Kasama na tayong binago ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa Efeso. Ngunit ang hinihintay natin na kaganapan ay yung pagdating ng Panginoon. Kaya naggalak si Pablo. Kaya nasabi niya, ako'y naggagalak. Hindi sapagkat kayo'y nalulungkot o nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Nakita nila ang katotohanan, ang nakita nila ang sila'y naituwid ni Pablo sa tamang pamaraan. Kaya nasabi ni Pablo na bagamat kayo'y dumadanas ng mga kalungkutan, mga suliranin, kinakailangan inyong madama na ang Diyos ang ating kaaliwan. Siya ang umaaliw sa atin. Kaya nasabi ni Pablo, yung mga bagay na aking sinabi, ito ay para sa inyong kaaliwan. Yung pagtutuwid sa pagkilala sa Panginoon sa Kristo, nagalak sila, naituwid sila. O kaya nga, nakita niya ang kasabikan ng kanilang mga pagsisisi ukol sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanilang pananampalataya ay natutuon sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga gawa ng mga lingkod ng mga mangangaral, nagtuturo ng asiwa sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng magandang kaayusan tungkol sa mga kaloob ng Diyos. Kaya ayusan sa pakikibahagi sa mga sakramento at katuruan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagkaroon ng confidence, pagkakatiwala sa Panginoon. Kaya nasabi ni Pablo sa ikalawang Korinto, dito rin sa aklat na ito, sa talatang 3 ng Kapitulo 1, sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Sabi ni Pablo, lahat ng mga mananampalataya ay nakakaranas ng mga kapighatian. May mga sukat ng kapighatian ang nadadama ng mga mananampalataya. Gayunpaman, ang sabi niya, ay ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa lahat ng ating kapighatian
upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapigatian sa pamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. So, ibig sabihin dumadating yung mga kapanglawan, dumadating yung mga bagay na hindi tama. Ngunit sa likod ng mga bagay na yun, tayo ay inaaliw ng Panginoon. Para malaman natin ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan. At sa pamagitan ng ating nararanasan na tayo inaaliw, ay maging tulong tayo sa kapwa natin mananampalataya na nakakaranas ng kapighatian at sa pamagitan natin, tayo'y nagiging kaaliwan sa kanila sapagkat naranasan natin kung paano na tayo ay inaaliw. Sabi nga ni Pablo, sa mga mananampalataya, ay ang kanyang panalangin ay lalo niyang makilala ang Panginoong Jesucristo, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Hindi lamang makilala natin ang Panginoon sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yung kinakailangan, tuunan natin ang pansin, yung tayo lumagos, pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagkabuhay na maguli. At kung paano siya ay nabuhay na maguli, ay kinakailangan ito'y matanim sa ating mga puso't kaisipan, sapagkat gayon din ang gagawin sa atin sa ating mga katawan. At maranasan natin ang gayon ding bagay na kalungkutan tungkol sa mga sakit na dumadating sa atin. Kaya nga sa Kapitulo 1, dito sa 2 Korinto, talatang 5, ang sabi dito, sapagkat kung papaanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, sumasagana sa atin din ang kaaliwan. Kaya na panalangin ni Pablo that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Kaya yun ang sinasabi niya sa talatang 5, sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang pagdurusa ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. At sabi sa talatang 6, subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. Ito ang nararanasan ng mga leader, ng mga ministro ng Panginoon, ng mga pastor, na sila'y nakakaranas ng kahirapan. Pero, ang sabi niya, ito ay para sa inyong kaaliwan. Pero niyo, mga pastor, yung kanilang mga pangarap ay isang tabi. Kasi may mga pastor na pangarap nila ay maging businessman, maging kilala sa negosyo o sa pagpapatayo ng tahanan o anumang bagay. Ang nangyari ay sinet aside nila yun at inuna ang tungkol sa gawain ng Panginoon. Kaya nasabi ni Pablo dito, kung kami man ay pinahirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan na inyong dinaranas
kapag kayo'y matyagang nagtitiis ng gayon din paghihirap sa aming dinaranas. Si David ay nakaranas ng tinatawag na kalungkutan, kapighatian, pagkalumbay dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Pabubuksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa mga awit, 51, talatang 1 hanggang talatang 6. Ito yung makadiyos na pagsisisi. Ito yung makadiyos na kalungkutan na naayon sa Diyos at nagbunga ng pagsisisi. Sabi sa talatang 1, at ito ay sinabi ni David, sabi niya, maawa ka sa akin. Una-una ay ano naging kasalanan ni David? Ang nangyari ay pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Ikalawa, nanalo niya siya, naging asawa niya si Bathsheba. Kaya natutunan ni Pablo ang bagay na yun. Sinabi sa kanya ni Propeta Nathan, ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Kaya nang madinig niya ang mga bagay na yun, sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa tapat na pag-ibig, ayon sa iyong sagalang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Nasabi ni David, narito, ako'y ipinanganak ng makasalanan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao. At sa tagong bahagi ay iyong ipinakilala sa akin ang karunungan. So kinilala ni David ang kanyang kasalanan. At sa kanyang pagkilala, nanalangin siya, linisin mo ako, sabi sa verse 7, linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Sabihin ni, linisin mo ang aking buong katawan, ang aking kaluluwa, ang aking katawan. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mo ang mga buto ng iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. At sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. At ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo ako o ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako na may espiritong pagnanais. Dumating yung kalungkutan, dumating yung walang kagalakan,
lubusang kalungkutan. Kaya nga nabanggit niyang ibalik mo sa akin ang kagalakan. Simula na siya'y magkasala, nawala ang joy, kalungkutan. Kaya nasabi ni David, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako na may espiritong pagnanais. So, humingi rin siya ng panalangin ng papupuri. Sapagkat yung talatang 13 ay ganito ang sinasabi, kung magkagayon ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Kasi pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan. At ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. At sabi niya sa talatang 15, O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpahayag ng papuri sa iyo. Inilala ni David ang kapatawaran, ang kagalakan, at ang banal na espiritu na siyang nag-aaliw sa kanya. Kaya nga nasabi ni Pablo din, yes, marami tayong kapighatian. Minsan nakakalumpay, minsan hindi tayo nakakaganap, kakamali tayo. Pero kinakailangan na ang mga bagay na kalungkutan at kalumbayan sa mga bagay na iyon ay magbunga ng pagsisisi at makapagbalik loob sa Panginoon. Kaya nga nasabi ni Pablo dito sa huli, talatang 16 ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 7. Ako'y nagagalak, sabi sa talatang 16, at ako'y merong pagkakatiwala sa inyo. Nakita niya yung paglago ng mga mananampalataya ng mga taga-Korinto. Sa kabila ng kanyang pagtitiis, sa kabila ng kanyang paghihirap, napakahirap ang maglakbay nung araw. Nung araw yung kailangang sumakay ka sa asno o karwahe, ganun kabagal. Pero nyo, mula sa Jerusalem, pupunta siya ng Galacia. Ang layo nun. Tatahakin mo ay disyerto, mabato, mainit, ganun kahirap. Salat sa pagkain, salat sa damit, napakahirap maglakbay. Tapos, ang problema pa yung suporta na kanyang nararamdaman. Kaya lang siya nakakakain sapagkat pinakakain siya sa mga pinupuntahan niya. Ganon kahirap ang buhay. Pero sa kabila noon, ang sabi niya, ako'y nagagalak. Minamahal ko minsan sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, dumadating ang mga suliranin. Pero sa mga suliranin, natutunan ba natin tayo lumapit sa Panginoon? Sabihin natin, Panginoon, narito yung aking mga suliranin. Narito ang aking pangailangan.
Naway matutunan natin sabihin sa ating Ama na nasa langit. Yan ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo. Kung kayo'y nangangailangan, lumapit kayo sa Ama na nasa langit. At tinuro niya sa mga alagad, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ganito ang natutunan ni Pablo sa kabila ng mga kahirapan sa kanyang puso. Sabi niya, ako'y nagagalak sapagkat ako'y mayroong buong pagtitiwala sa inyo. Kasi naging kaaliwan din niya si Tito. Nagbigay ulat si Tito sa kanya. Yung pananabik ay naroroon. Sabi niya sa talatang 13, kaya't kami naaliw. At ang aming kaaliwan ay lalo pang nagalak dahil sa kagalakan ni Tito sapagkat ang kanyang espiritu ay pinayapa ninyong lahat. Kaya naroon ang kagalakan. Naway patuloy tayong pagpalain at tumunlad tayo sa paumuhay bilang mananampalataya at masumpungan natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ang siyang umaaliw sa atin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo itong pagpalain sa amin at sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.